Assalamualaikum everyone. Good evening sa lahat po. Ito po yung yung nagluto po kami ng pagkain ng mga aso po sa labas. Ito po yung kanin tsaka yung mga part ng manok. Hindi naman siya madaming-madami, pero kasi first time din namin na na magluto at magpakain sa labas dahil po every time po napapasok ako, every time na dadalhin ako, ihahatid ako, ng aking asawa sa trabaho, ay marami akong nakikitang mga aso, pusa na nasa labas sa pakainit. Kaya sabi ko, one day papakainin ko sila kahit konti lang, sabi ko. So hindi ko din naman na alam na ganun pala sila kadami. Ayan, alam nyo, nung dumating kami doon sa may part na walang mga bahay, sa kabilang kalsada lang naman, malapit lang naman, pero nagmotor kami that time para mas madali naming mahanap sila. Pero nung pagdating namin sa part na to, yung pinaglalaruan ng mga kabataan dito ng football, ayan, bigla-biglang may mga bigla-bigla silang dumami. Dami pa lang nilang mga aso, kaya hindi rin ako nakahanap ng mga pusa na pakainin din. Kaya sila na lang yung pinakain ko. Ang dami pala nila. Hindi pa dumating yung iba, at saka meron akong pinapakain sa shop, sa harap ng shop, ng mga biscuit ganun na doggy din na may sakit na siya sa balalat, pero ang laki niya. Siguro kung naalagaan yon, siguro ay nakakatuwa kasi ang laki niyang aso. Ang lalaki ng mga yan, konti lang yung mga maliliit, pero yun yung isang aso na tuwang-tuwa ako kasi pagdating pa lang namin is tuwang-tuwa na siya, na baka siguro sabihin niya, may pagkain na kami, ganito, ganyan, may magpapakain sa amin, ganun. Yan yung pinapakain ng aking asawa doon na isa. Yung napakakulit. Kaso lang, parang may hinahanap siyang pagkain, parang medyo may pagkaarte, pero yung mga iba, gutom na gutom. Tsaka yung mga iba din is, ayaw nilang lumapit. Siguro dahil first time pa lang nila kaming makita gano'n na magpakain sa kanila, kaya yan. So okay naman, nakakagaan ng loob, masaya sa puso yung magpakain. May gustong-gusto talaga akong pakainin diyan, talaga yung yung may sakit ang balat na aso. Din nun, kaso lang wala siya diyan. So pag magluluto ulit ako, pupuntahan ko siya, hahanapin ko talaga siya. Kanina nakakita ko siya nung nasa shop ako, kaso lang wala akong dalang pagkain, kaya hindi ko siya napakain. At saka naubos na rin kasi yung mga biscuit kasi every time na dadaan siya sa my shop, yun na binibigyan ko, kasi binibigyan namin. Kaso lang, sakto naman na wala. Kaya yun, hindi ko siya nabigyan. Naawa kasi ako sa kanya. So, eto, marami na kaming naibigan. Madami din yan. Madami din siya. Kaso lang, yung mga iba, hindi namin napakain. Yung iba, doble-doble na sila. Siguro kulang yung naibibigay, ganon. So, sana, kung may mag-alaga lang kasi ng mga dito, ng mga, kung alam lang nilang mag-alaga sana dito ng mga ganito, at saka kung pwede lang sana silang mag-alaga, siguro malulusog sila, malilin sila, kasi ang mga Muslim kasi hindi sila pwedeng maghawak ng mga aso. Pusa okay lang kasi there's a meaning kasi kung bakit ayaw nila maghawak. Pwede naman sa iba kung gusto mo talaga. Kaya ito na lang ginagawa namin, pakainin na lang sila. Actually, noong pupunta sa Pinas ang asawa ko, ayaw niya talaga ng aso, ganon. Pero nung nakita niya yung mga aso doon na, ganito pala mga ugali ng mga aso, ganyan-ganyan. Since that time, tapos dito na nakikita na niya dito yung mga aso, parang na siya na malambot na yung puso niya sa kanila. Hindi niya man lang mahawakan, at least yung parang gusto niya yung makakakalaro nila, ganyan, parang hapul-hapulan lang, ganyan yung ginagawa niya sa mga aso namin sa Pinas na. Anyway, dito kasi bawal kasi sa mga religyoso, sa mga Muslim kasi na maghawak ng mga So ayan, may konti pa diyan, hawak-hawak ko yung
binanlagyan ko. Marami talaga yan. Kaso lang, parang hindi pa sapat kasi siguro hindi pa sila busog na busog. Pero sana someday kapag mas marami na akong may sahod na ako, siguro inshallah mapakain ko sila ng mas marami or kaya makabili ako ng dog food, ganun. Sana gumagustuhan nila ng dog food kasi may pusa ako dito sa bahay. Ayaw niya ng cat food, kaya gustong gusto niya, siguro nasanay siya sa isda, sa manok, ganun. Pero kapag may manok, tuwang-tuwa yun. Kaso lang napakakulit. Tapos yung mga ibang pusa, inaagawan siya, ganun. Nagsiselos, inaaway siya, ganun. Kaso lang, hindi lang kasi siya pwede dito. Yung pusang yung pusang gala. Yung mga normal na puso lang yun. Pero okay na rin yun. Ayan, pinagpupulot na rin ng aking asawa yung mga pinagkainan nila para hindi nakakahiya at walang masabi yung mga tao na nagkalat lang dito ng mga plastic, gano'n. Kaya yun. Buti nga't ang aking asawa ay suportado naman sa pagpapakain ko ng mga hayop sa labas minsan. Tsaka actually siya rin ay nagpapakain din talaga siya kapag nakikita niyang nagugutom sila. Siya pa nga ang bumili ng mga plate, ayan, mga disposable plates para makakain sila sa mas malinis, gano'n. Diyan, wala kaming binigay na tubig kasi may mga iniinuman sila talaga. Mga tao naman dito, hindi din naman nila sinasaktan sila. Binibigyan din nila sila ng mga pagkain, minsan yung mga kung mga parang mga biscuit, binibigyan lang din sila ng mga tubig, gano'n. So ayun nga, at alam nyo, ang lalaki ng mga aso dito, promise, kung pwede lang talagang isend sila, ipadala sila sa Pilipinas, kung madali lang sana, ay matutuwa kayo sa kanila. Ang lalaki, ang tatangkad nila. Dito lang sa camera para lang kasi siyang maliit. Hindi mo sila kita masyado, pero malilinis din naman sila, ganon. Kasi ang hinihigaan naman nila hindi yung putik, ganon, hindi. Mga buhangin doon sila nahihiga. Kaya malinis din naman sila. Ang nakakaawa lang talaga sila nakakaawa is mainit. Kaya hindi ko alam kung saan sila nag-i-stay, kung saan sila sumisilong. Pero sana maayos sila. Maraming salamat sa panonood.